Hello, magandang araw. Gusto niyo bang makatikim ng isang masarap na pansit? Magluluto si Asaw. Ayan, kagabi kasi nag-scroll ako sa Facebook, nanonood ng mga videos, sa mga reels. May nakita ako, may nadaanan ako nagluluto ng isang masarap na pansit. So, pinapin ko agad yung link at sinend kay Asaw. So, pagkagising ko ngayong morning, naibili niya na lahat ng mga ingredients at lulutuin ngayong araw. Perfect! At ayun na nga, inayos na ni Asaw lahat ng gagamitin. Kasama na yung gulay, karne at iba pang ihalo sa pansit. Kaya nga nang sinabi ko sa nakaraang video, ang paggagat-gat ang sangkapang pinaka-satisfying na part sa pagluluto. Kaya ako, habang inihanda ni Asaw lahat ng gagamitin ay tutok na tutok dahil nag-enjoy talaga ako, lalo na sa paggagat ng sibuyas at bawang. So ayun na nga no, ito yung mga gagamitin natin. Kailangan natin ng dried canton, kailangan natin ng sotanghon, at iba pang pampalasa katulad ng cubes, ng soy sauce, ng oyster sauce, at kung ano-ano pang pwedeng ilagay para maging masarap ang isang pansit. So ayun na nga no, natapos ang i-prepare ni Asaw lahat ng gagamitin. So handang-handa na para lutuin. So, let's go! At dahil mainit na ang mantika sa kawali, ang unang ginawa ni Asaw ay niluto itong kikiam. So, kailangan lang natin na maluto yung kikiam. Kapag medyo na-expand o lumaki ng kikiam, ay ready na ito. Pagkatapos ay inilagay na ang bawang at antayin masunog. Charot lang. Tapos, antayin mag golden brown, then ilalagay na natin yung sibuyas. Pagkalagay ng sibuyas, syempre, haluin lang natin ng bahagya hanggang sa maamoy natin ang bango ng sibuyas at bawang. So, kapag nalagay na ang sibuyas at bawang, syempre, ilalagay na rin natin ang karne. Ito ay chicken breast. So, pagkatapos yan, halu-haluin lang natin yung karne hanggang sa mag-change yung color niya into parang color white. Kasi kapag parang gano'n na yung color niya, ibig sabihin ay naramdaman na ng meat yung heat ng ating pan. So, pagkatapos yan, halu-haluin natin ulit hanggang sa ilagay na natin yung mga spices. Una natin ilalagay ay soy sauce. Pagkatapos ay dadagdagan natin ng oyster sauce. Isusunod na rin natin kaagad yung paminta. Kailangan ng paminta. At pag nalagay ng paminta, maglalagay na rin sa asa ng water at ilalagay na agad yung dried canton at isusunod yung sotanghon. So, kapag nailagay na ang mga sangkap na yan ay isunod na natin ang mga gulay. Yung cabbage, yung carrot, at sayote. So, ilagay na natin para isang antayan na lang, isang kulo na lang, no? Na hindi tayo natatagalan. So, ayan, halu-haluin natin, antayin natin kumulo. At i-add na natin yung liver. Alam niyo ba guys, ito sa mga nagpapasarap sa pansit yung liver. Hindi ko alam kung kayo din, pero sa akin sa taste ng tangko, basta may liver yung pansit, perfect yan sa akin. So, antayin natin ang halu-haluin natin hanggang sa maluto kasi sa part na yan ay antayin na natin maluto ang kanton at ilalagay na natin yung niluto natin kikiam kanina. Ayan, so unti-unti na naluluto yung pansit, diba? For the go. So, pagkatapos yan, pakukulan na lang natin hanggang sa matuyo ang water at masip ng kanton yung lasa. At, ayan, perfect na perfect yan para sa merienda.